ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Halina't purihin, walhatiin ang ating Panginoon. Puso ko'y nagpupuri, luwalhati sa'yo. Pagdating ng umaga, pag-ibig mo'y aking nadarama. Pagsapit ng tanghali at gabi, patuloy ang grasya. Ikaw ang susang dahilan nitong hindi sa aming mga labi. Buhay ko'y pinupuno mo ng pagpapala. Halina't purihin, luwalhatiin ang ating Panginoon. Puso ko'y nagpupuri, nagluwalhati sa'yo, sa'yo. Pagdating ng umaga, pag-ibig mo'y aking nadarama. Pagsapit ng tanghali at gabi, patuloy ang grasya. Ikaw ang susang dahilan nitong ibig sa aking mga labi. Buhay ko'y pinupuno mo ng pagpapala. Kahit kailan, di mo ako pinabayaan. Kahit saan, lagi akong sinasamahan. Kaya't buhay ko'y sa'yo lang hinilaan. Kahit kailan, di mo ako pinabayaan. Kahit saan, lagi akong sinasamahan. Kaya't buhay ko'y sa'yo lang hinilaan. Kaya't buhay ko'y sa'yo lang hinilaan. Kaya't buhay
Good morning, Jesus! Good Monday morning, everyone! Sister Sally. Good morning, Jesus! Uulitin ko lang po. Good morning. Hallelujah. Magandang umaga. Napakaganda po ng araw. Kung kayo po ay gusto nyo ng malamig na panahon, thank you, Lord, sa araw na ito. Oo. Hindi ka ngayon, nakakumot ka ngayon lagi. Oo. Tipid sa kuryente. Tama, exactly. Sarap matulog. Kaya thank you, Lord, for this new day na binibigay po sa atin ng Panginoon with brand new hope. Amen. And brand new blessing. Parang nababasag ang aking microphone, no? With brand new hope and brand new blessing. Ayan, thank you, Lord. Ngayong araw na ito po, ay huli na po ng 7 IMs na pinag-aaralan po natin na series, mga kapatid. I-recap po muna natin, ano? Una po, yung I am the bread of life. Pero ang unang-una po ay yung sinabi ni Lord na I am sa Exodus 3. Na ang ibig sabihin po nito ay yung aseity of God. Pag sinabi po nating aseity of God, ayan, kumanda na yung aking boses. Pag sinabi po nating the aseity of God, ito po yung kanyang attribute of independent self-existence. Ano po siya? The uncreated creator. Kasi sa kanya nagmula ang lahat ng bagay. Kaya po, nag-exist na siya before everything. Di po ba, mga kapatid? Tapos, sinusustain din niya everything that exists. So, yun po yung unang I am ng Panginoon. Sabi nung iba, 8 po ito. Sabi nung iba, 7. 8 kasama yung I am na sinabi niya na I am who I am. Unang-una po, na pinag-aralan po natin is I am the bread of life. Na makikita natin sa John 6:35. Ang sinasabi po dito, as bread sustains us physically and temporarily, sabi rito, siya yung bread of life that sustains us spiritually and eternally. Kasi kung ang bread na pinag-uusapan nating tinapay ay nagsusustain lang po sa atin temporarily, mamaya gutom ka na rin, di ba? At sinusustain lang po tayo nito physically. Ang ating Panginoon is the bread that sustains us permanently and eternally. Ang pangalawa po is I am the light of the world. Ang gusto po niya rito, lahat ng mga tagasunod niya ay ma-realize po nila, o lahat ng tao for that matter, ma-realize that we don't have to live in darkness or hopelessness or bondage to sin. Ang kailangan lang po natin ay tanggapin po natin siya, and He would bring this light of life into our lives, nagtatransform sa atin and restoring us with His power. Ang pangatlo po, I am the door, na makikita naman po natin sa John 10 verse 9. Marami pong magde-declare, mga kapatid, at maraming magsasabi sa atin na come here, dito ka pumasok. Maraming magde-declare that they are the way of life. Pero ang lahat pong yun ay mga thieves and robbers. Jesus is the only way. He is the only door in which we can come in and be saved. Okay? Ang sunod po, I am the good shepherd, na makikita natin sa John 10 verse 11. Dito po makikita natin na He willingly laid down His life for all of us, mga kapatid. Kagaya po ng good shepherd na willing na i-lay down ang buhay para sa kanyang pinapastulan. Hindi lang po siya shepherd, He is the good shepherd. Maraming mga shepherd, pero merong mga salbahing shepherd. Oo. Pero siya, the good shepherd. Ang sunod po, I am the resurrection and the life, na makikita naman natin sa John chapter 11 verse 25. Ito pong verse na to ang tinuturo po sa atin that even though we may die physically, we will live on spiritually because He is
the resurrection, and the life. Okay, mga kapatid. And because He is the life, death has no power over Him. Kaya po, because He lives, we also shall live. At ang pang-anim po, kahapon sa ating fellowship, di ba? John 14:6, I am the way, the truth, and the life. So, walang confusion dito mga kapatid. Ito po ay bold statement ng ating Panginoon that He is the way, the truth, and the life. Wala pong multiple ways to God the Father. There's only one. One way. Through Jesus Christ. He is the way. Okay? At ang pinakahuli po, at i-discuss po natin ngayong umaga na ito, ay makikita natin sa John chapter 15, verse 1. Ang sabi po niya dyan, I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Okay. Another claim po ng Panginoon that He is the true vine. Okay. Sa Old Testament po, when you speak of vine, it speaks about Israel. Di ba? Nung mga panahon po na yon, sa Psalm 80 verse 8, tapos sa Isaiah 3, 14 to 15, and Isaiah 5, 1 to 7. Ito po ay sinabihan sila ng Diyos na vine that is brought out of Egypt, planted in the soil, tapos watered, waited for the fruits of justice and righteousness to appear, pero it never came. Sila yung vine na sinasabi ni Lord sa Isaiah na tinanggal sa Egypt, itinanim muli, inalagaan, di ba? Diniligan, kaya lang walang fruit. Wala eh. Naghintay ang Panginoon kasi yung mga Israelites noon, mareklamo, marebelde, di ba? Complain ng complain, murmur, tapos may mga sumusunod sila sa mga iba-ibang idols. Oo. Kaya pag pinag-usapan po ito nung unang panahon, it speaks about Israel. Ngayon, itong claim na to ng Diyos, na baguhan sila because they are so accustomed na yung thinking na ang Israel nga ang vine. Tapos, akala nila na kapag konektado ka sa Israel, maliligtas ka na. Kaya sinabi ito ng Diyos kasi ang connection po dapat natin ay sa true vine, hindi na sa Israel. Ano ang implication po nito? Maraming mga tao na ang akala po nila kapag ka sila ay connected na sa isang church or sa isang samahan, sila po ay maliligtas na. Kagaya rin po nung unang panahon na ang akala ng mga tao kapag sila ay connected to Israel, which is the vine ng Old Testament, sila po ay maliligtas. Pero dito, binago ng Diyos. Sabi niya, I am the true vine. So ang kailangan, ang connection natin, hindi po masama ang connected tayo sa mga churches. Mga religious. Yes, sa mga organizations, religious organizations. Kailangan po tayo talaga, we belong to a church. But it doesn't necessarily mean po na ikaw ay kabilang sa isang church. Ikaw po ay ligtas na. Kailangan, ang sabi ng Diyos, ikaw ay nakaugnay sa true vine, which is our Lord Jesus Christ. So, if Jesus is the true vine, we must be rooted in Him. Not in Israel or not in a church or religious organization, but in Jesus alone for you to bear fruit. Oo. Kasi napaka-imposible na mamunga ang isang Kristiyano kapag ka ito ay hindi rooted sa Panginoon, sa true vine, kapag ka hindi ka nakaugnay sa Kanya. So tandaan po natin mga kapatid, our first identification is in Jesus Christ Himself, not in Israel or not in any other church. Sa New Testament yun na nga po yung sinabi niya, because Israel is no longer the vine, neither are we. Tayo ay mga branches lamang.
hindi rin po tayo ang vine. Because we do not have the vitality and the strength of life within us na enough po to grow and be fruitful. Kasi ang Israel ganun din eh. Kapag hindi kasi sila nakaugnay kay Lord, kaya hinintay silang mamunga, wala ring naging bunga. Ganon din po tayo. Kapag hindi tayo nakaugnay sa true vine, hindi rin po tayo mag-grow at hindi rin tayo magiging fruitful. No more than the Israelites did, hindi rin po. But Jesus does. Para pong itong sinabi niya na I am the true vine, parang sinasabi po niya sa atin na I have the strength and the fullness of life sufficient to produce fruits of righteousness and justice that God loves to see in all of us. So tandaan natin, walang bunga kung wala kay Kristo. Sa lahat kasi ng mga yung pictures ng relationship nating mga Kristiyano kay Lord, ito ang may pinaka kasi 'di ba yung father and son, the sheep and the shepherd, hindi ba? Pero itong vine and the branches, ito po ay ito ang pinaka nag-uugnay kasi ang sheep pwede rin kasing hindi sumunod to sa shepherd, di ba? Kapag wala siya, mabubuhay rin naman siya nang hiwalay sa shepherd niya. Yun nga lang, buhay na laging may danger kasi walang nagkikare, walang nagpo-protect, di ba? Tapos doon sa father and son, meron din namang mga son na matitigas ang ulo, di ba? Nabubuhay din naman. Pero itong the vine and the branches, hindi pwede. Once a branch is separated from the vine, mamamatay na agad. Kasi wala nang nagfo-flow na buhay sa kanya. So, napakagandang analogy mga kapatid. Alam nyo ba na kaya ito rin ang ibinigay ng Diyos? Kasi nung unang panahon, karamihan sa kanila ay mga nag-aalaga ng mga nagtatanim ng mga ng mga ubasan nung panahon na yon. Kasi nga, 'di ba nung panahon na yon, wine ang iniinom nila. Kaya maraming mga nag-aalaga, nagtatanim ng mga ubas. Kaya intindi nila ito. So, once na yung vine ay separated na, branches ay separated na from the vine, mawawalan na ng buhay na nagfo-flow. Mawawalan ka na rin ng sustansya, di ba? Kaya hindi ka na mamumunga kasi mamamatay ka na nga. Yung iba sabi nila, bakit naman kasi, kailangang mamunga? Mga kapatid, ang hirap po kayang alagaan ng mga ubas. Kasi kailangan dyan merong pinuprune. Alam niyo, pag binasa mo nga itong John 15 na to, hindi lang to pinag-uusapan yung Jesus the I am the true vine. Ang dami po doon na may kinalaman sa pagkaugnay natin doon sa vine. Kasi mahirap pong alagaan ang mga ubas. Kasi kailangan yan, may tinitrim ka. Actually, may binigay sa akin si Brother Al Garcia na 2 puno ng grapes. Ako ba naman ang binigyan? Cactus nga lang, namamatayan ako ng cactus. Hindi po kasi ako yung mahalaman. Wala yata akong kamay dyan. Ewan ko, siguro meron din, pero hindi. Pwede sa akin yung pangahalaman na pag iniwan mo, tutubo siya mag-isa. Oo. So, mahirap po ito kasi sabi ni Brother Al noon, kailangang tinitrim mo pa yung mga dulo para daw ito mamunga. Ayun, maski si Brother Roger, hindi niya napamunga. Gumapang ng gumapang, pero ang grapes po kasi, kailangan may bunga. Kasi walang nag-aalaga ng grapes para lamang makita na malago siya sa dahon. Laging nag-e-expect ng bunga. Kaya ka nga nagtanim ng grapes, di ba? Maganda naman tignan kapag mayabong ang dahon. Pero ang mga nag-aalaga ng grapes, they plant grapes for the fruit. Hindi po para doon sa malabong na dahon. Ngayon, ba't kailangang mamunga? Nandun po kasi sa bunga yung mga seeds
na nangangailangan to propagate. 'Di ba? So kapag ka walang bunga, walang seeds, hindi siya dadami. Yes, Hindi siya lalaganap. Kaya pag pinag-aralan niyo tong John 15 na to, napakaganda, mga kapatid. So, dito tayo ha. So, ine-emphasize nito ang complete dependence and the need for constant. Okay? Mind you, mga kapatid, this is a constant connection. Ibig sabihin, palagian. Hindi ho po pwedeng cut off ang connection kasi mawawala ka agad. Just like our live streaming. Pagka once na hindi kami connected sa internet, wala na. Wala na po kayong makikita. Maririnig. Wala na kayong madidinig, di ba? So ganun din po, kailangan dito ng constant connection because a branch depends on the vine for sustenance. Kaya kapag ka walang kaugnayan, walang buhay. Amen. Ngayon. Okay? Kung Jesus is the true vine, that means we all have to be the branches. Yun, kaya natin gawin yun. Kasi all we have to do is to remain in Him. Amen. Oo, yan. Kaya parang if you remain in me. Oo. So all we have to do is to remain in Him. Napakaganda kayang nito, phrase, remaining in the Lord. Ibig sabihin, staying connected to Jesus. Yun po kasi ang kailangan natin to produce fruit for His kingdom. Because it is impossible for a branch to bear grapes that isn't connected to the vine. Hindi ho po pwede. So, tayo pong mga Kristiyano, mga kapatid, ay wala po tayong magagawang kabutihan. There is no true good for God and His kingdom if we are not consciously connected. Bakit consciously? Kasi pipiliin mo yun. Pwede mo kasing hindi i-choose yun eh. Kaya nga, marami pang mga tao hanggang ngayon, hindi nakaka-experience ng ganap na buhay because they choose not to remain in Christ. Amen. Amen. Kaya may mga buhay na pariwara, may mga buhay na magulo, may mga buhay na lito, Yes. kasi they choose to be separated from the vine. Kaya walang buhay. Kaya mga kapatid, sinabi na ng Diyos that I am the true vine. Ang safety natin ay na kay Kristo. Because nandun ang lahat ng pwedeng dumaloy sa branches, nang gagaling lahat sa vine. Ano ang kailangan mo para mabuhay? Protection, provision, healing, name it. Lahat po yan. Ang sustansya sa tunay na buhay na ganap at kasiyasiya ay dumadaloy from the vine to the branches. Kaya sabi niya, remain in me. May kanta tayo dyan, no? I am the vine and you are the branches. Kanta kasi ito ng mami nung matagal na, oh. If you remain in me, you will bear much fruit. For you can do nothing without me. I am the vine, and you are. We are. We the are. branches. Oh. Basta yun yung awitin niya na kagabi, nung pinag-aaralan ko to, parang narinig ko nga rin yung boses ng mami. Yun. Exactly yung sinabi ni Arnold na pag kinanta kasi ito ng mami, nakakaiyak nga to eh. I am the vine and you are the branches. If you remain in me, you will bear much fruit. For you can do nothing without me. Sabi ni Lord, I am the vine, and you are The branches. Lagyan mo ng ending. The branches.
So, yun po mga kapatid. All we have to do is remain in Christ. How do you remain? By listening to Him, by watching Him, and by living in the power of the Spirit. Because yung bunga na hinihintay ng Panginoon na makita sa atin ay produced by the Spirit that is in us. Kaya po sila tinawag na fruit of the Spirit. Yun ang bunga na gusto ng Diyos na makita po sa atin. Ano yung mga bunga na yon, Sister Sally? Love, Joy, love, peace, peace, patience, patience, kindness, kindness, faithfulness, goodness, goodness, self-control, humility. humility. Yun. Ayan po ang mga bunga na kailangan po ay nakikitaan tayo. Yan ang mga bunga na kailangan ma-produce ng isang Kristiyano. Alam niyo po, inevitable. Pag sinabi mong inevitable, hindi po pwedeng hindi mangyari. Diba? Just like death is inevitable, being fruitful is inevitable kapag ang branch ay nakaugnay sa vine. Walang branch na hindi namumunga hanggat ito ay nakaugnay. Maaaring magkakatalo lamang sa quantity and quality. Yes. Pero sigurado ang pamumunga kapag ka ito ay nakadikit at nakaugnay sa Yes, a vine. true vine. Ayan. Kaya ano pong bunga meron tayo? At gaano karaming bunga ang nakikita sa atin? Amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. So yan po ang kabuuan ng ating series na The 7 I Ams of the Lord. Kaya tignan po natin siyang ganon, yung 7 na yon, sa buhay po natin. At sabi nga dito, fruitfulness is inevitable. Siguradong sigurado na merong bungang gagawin Yes, ito amen. sa atin. Amen. Thank you, Lord. Pray tayo. Ay, oo nga. Di ba tayo nag-pray? Sige, Sister Sal, prayer. Hallelujah. Napakaganda ng mga pag-aaral natin. Thank you, Lord. Hallelujah. Father in heaven, we thank you, Lord, sa napakagandang umaga, masarap na pagtulog. At yung mga salita mo, Lord, na umagang-umaga pa lang, kinakausap mo kami. At lalo na ngayong umagang ito, sa verse of the day namin, Lord, talagang kami po ay pinagpala mo, Panginoon. Lord, kagaya na sinabi mo, apart from you, we cannot do anything, Lord. Kaya salamat sapagkat lahat kami, Lord, ay merong true vine sa buhay namin and we are the branches. So salamat, Panginoon, sa mga salita mo na tunay po na nagpapalakas ng aming buhay, spiritual na pamumuhay namin, Lord. Maraming salamat at tunay na, ito ang tunay na bunga na hinahangad din po naming lahat. Kaya sa mga nakikinig po ngayong umagang to, mga nakakapanood, alam ko po, Lord, na lahat po kami ay mamumunga ng bungang nais mo, Panginoon. Kaya salamat, Lord. Patuloy niyo po kaming kausapin, Panginoon, sapagkat kailangan po namin ang iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa umaga pong ito, na alam po namin na meron ka na naman po magandang gagawin sa aming lahat, lalo na po kapag nakaugnay talaga sa iyo. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord. Meron pa akong naalalang kanta. Ano yan? Nung Sa bago-bago pa lang ako sa Comfy, meron yan na kapag kinakanta, parang minsan nahihiya-hiya ka pa na, ano yan? I am the vine. Jesus is the vine and we are the branches. Kasi His gusto banner. ng mami, May pagka action. yung branches, sabi niya, gawa kayo ng paano ka magiging branch? Yung Kaya, mga ganun, di ba? sanga-sanga, oo. But Jesus is the vine and we are the branches. His banner over me is love. Jesus is the vine and we are the branches. His banner over me is love. Jesus is the vine, and we are the branches. His banner over me is love. His banner over me is love. Kulang tayo, no? Late kasi ang ating soprano eh. Kaya halika rito, dali. Baka may habol pa tayong kanta. Oo, marami pa yan. Oo.
Ayan ng branch na late. Kaya, Di bale na? nawala yung aking ngayon lang ako nag-flower. Di bale, okay lang yan. Bulaklakin din naman daw siya eh. Ayan. O, ngayon nandiyan ka na. Ano ngayon ang kakantayin natin? Sige. Happy birthday. Kakantayin na lang natin. O, sige. Dahil nandyan ka, ayan, bumati ka ng mga may birthday. Oo. Sister Jen, wala siyang microphone. Pati mic mo late. Ayan, meron na. Lord. Happy birthday! Oh, may energy naman kahit na late siya. Today is your birthday, November 9, 2020. Sister Lita Domingo, auntie po ni Sister Annalyn na nasa Amerika. Ano Yan pangalan? yung auntie ni Sister Lita. Sister Lita, happy birthday po at maraming salamat po sa panonood po ninyo. Ayan. At kay Sister Yoli Del Rosario ng ating Karangalan Prayer Group. At ganoon na rin kay Sister Lani Blanquera na kapatid ni Sister Marie Rada. Happy birthday po sa inyo mga kapatid. Thank you, Lord. May At pahabol pa. may pahabol pa. May Oo, birthday. kahapon. Belated happy birthday, Sister Linda Fellow, kapatid ni Sister Seni Baestari. Okay, yes. Oo. Okay. Thank you, Lord. Ha? Sister Rubio. Jen Birthday Rubio. kahapon ni Sister Jen. Kahapon Rubio. to rin, oo. Belated happy birthday. Na anak ni Sister Joy Joy Rubio, and Brother Mon Rubio, ng Greenland Prayer Group. Buong-buo yan. Yes. Isang pamilya. Ayan. Thank you, Lord, mga kapatid. Alam nyo, kahapon, tuwang-tuwa po ako. Kasi nung tinignan ko, kahit tignan nyo po ulit ngayon, yung ating Sunday Fellowship, ang nag-share po ay 60 katao. Wow. Tapos ang Oo. daming viewers. Yes. Kaya po, nagpapasalamat po kami sa inyo with a prayer that the Lord will provide for all your needs. Kasi po, yung mga hindi po nangihinayang na i-share, kasi nabalitaan ko kapag ka nag-watch party ka, kung naglo-load ka lang, 50 pesos ang ano sa'yo? Sa data, 50 Sa pesos yan, po. 50 pesos na data ang makukuhanan ka kapag ka ito ay senior mo. Kaya po, nagpapasalamat po kami ng buong puso sa inyo for sharing our fellowship kahapon, mga kapatid. And sana po ang ating gawain everyday ay i-share nyo po. Kasi po, nothing compares to the soul na maliligtas. Wala pong katumbas yun eh. 50 pesos po ay baliwala sa mga kaligtasan ng mga taong makakarinig po nito. Kaya keep sharing and the Lord will keep providing for your load. Amen. Hindi lang load. Yes. He will provide you with every good thing, mga kapatid. Dahil po, inuuna po natin ang gawain niya. Kaya mga kapatid ha, share niyo po palagi itong ating gawain. Lalong-lalo na, especially po sa inyong mga kamag-anak at mga kapamilya. O sige, dahil buo na tayo ngayon, tayo na ang kakanta ng Happy Birthday. Amen. Happy birthday to you. Yan, happy birthday mga kapatid. Thank you, Lord. And for our memory verse of the week, yan, kaya kita tinawag. Kasi scriptural, tayo ngayon? Song. Para po matandaan po natin ang ating memory verse of the week, ito po ay sa form ng awitin. Ito po ay makikita natin sa Psalm 62 verses 1 and 2. Ibang version nito, hindi siya New King James dahil ito po ay may awitin tayo. Amen. So, ganito po ang ating Psalm 62 verses 1 and 2. I wait patiently for God to save me. I depend on Him alone. Ano yun?
Hindi, actually, isa chorus na ako tali. Yung chorus yan, bali. Ayan na. Oo nga, Jam, hindi siya pwede. Buuin na lang po, Pastor. He alone protects and saves me. He is my defender, and I shall never be defeated. Sa padaw. Si Kuya, gusto niya. I wait patiently for God to save me. I depend on Him alone. He alone protects and saves me. He's my defender, and I shall never be defeated. Yan. Psalm 62 verses 1 and 2. Mga kapatid awitin nyo lang din po ito. Tapos, after nung inaawit nyo or before, sasabihin nyo, Psalm 62 verses 1 and 2. Ganon. Tapos biglang kakantayin yung, I wait patiently for God to save me. Para po na, naalala po ninyo. Di ba kahapon ang sharing ni Sister Ku? Sabi kahapon ni Sister Ku, isa sa mga nadagdag sa kanya, sa panonood po niya, ng Good Morning Jesus ay yung nakaka-memorize daw ng verses. Para pagkakailangan mo, alam mo kung saan mo i-quote. Kasi di ba kadalasan sa atin, nasa Bible yung yung I wait patiently. Tapos di ba pag may nagtanong sa atin, nasaan yun? Nandyan lang yun. Hindi natin ma-quote. So, hindi naman po talaga natin makukotan lahat. Hindi naman po natin sinasabi na napakagaling natin. At kahit na anong verse sa Bible, makukote natin. Although there are some na kaya nila yon. Pero hindi ba mga kapatid? So, become my conscience. Oo nga. Teka lang. Ano yung sinasabi ko? Ako na wala. Hindi. Ikaw yun, become. Ano ba yung sinasabi ko kanina? Yung bago si Kuya? Ala, kayo din hindi nyo matandaan. Nawala din. Ayun. So, kalimutan na natin. Kung ano yung sinasabi natin kanina. Oo, do not cling to the events of the past. Word ko yan. Sige po. Sige, hindi siya titigil hanggat hindi natin ginagawa. Dahil po, Berna, mga kapatid. Naku, magpapasko na. Ilan po? 47? Oo. 6 na lang ba? Oo, kahapon 48. 47 days before Christmas, mga kapatid. Hindi po naman dahil pandemic ay wala ng Pasko. Tuloy Hindi pa naman rin. pwede yun. Oo. May Pasko pa rin po kahit na pandemic. And wait for further announcement and instruction po for our Christmas celebration. Amen. Oo. Siyempre, online pa rin po yan. Online pa rin. Oo, kasi hanggat walang vaccine daw ay hindi po pwedeng yung mga mass gatherings, Anyway po, kahit na po online yan, ini-enjoy pa rin natin. At sineselebrate pa rin po natin. Actually, mas marami nga tayo kapag online. ang dami. Maraming Praise the nakakanood. Kasi yung mga kapatid natin sa ibang bansa, pagka yung physical na, hindi na sila makakanood. Oo. Makakanood pa rin kasi ite-tape pala natin. Pero, maghintay po tayo ng announcement para po sa ating Christmas, December or Christmas celebration. Siyempre po, kasama na po ang lahat ng mga kapatiran po natin sa iba-ibang areas. Wait for further announcement po, mga Excited kapatid. na kami, Tari. Yan. Excited Thank you, kami. Lord. Ha? Saan ka ta? Aking napapansin. Sige na nga po. Aking napapansin. Dahil magpapasko na, Yes. at marami naman tayong oras, malapit nang hindi.
Kantahin na po natin bago tayo maubusan ng oras yung request po ng ating pastor. Dahil ito po ay Bear na daw. At panimula po ng ating Christmas presentation malapit na. Awitin natin yung... Okay, ready. Aking napapansin sa tuwing Pasko, maraming nagaganap na pagbabago. Magkaaway nagbabati, masamay bumubuti, kakaiba ang pakiramdam sa kapaligiran. Pati mga musmos na wala pang alam, may pagpapalang sa kanila'y nakalaan. Mga bata sa lansangan, lahat nagbabatian, tigib ang puso ng kaligayahan. Kakaiba pala talaga ang dulot na saya na dala-dala sa pagsilang ng nag-iisang Mesiyas. Kakaiba pala talaga ang dulot na saya na dala-dala ng pagsilang ng nag-iisang Mesiyas. Pati may mga edad na sa ating akala, Pasko sa kanila'y baliwala na. Di mo maipinta, kagalak ang dala ng pagdating ng buong pamilya. Kakaiba pala talaga ang dulot na saya na dala-dala ng pagsilang ng nag-iisang Mesiyas. Kakaiba pala talaga ang dulot na saya na dala-dala ng pagsilang ng nag-iisang Mesiyas. Ng pagsilang ng nag-iisang Mesiyas. Ng pagsilang ng nag-iisang Mesiyas. Para tayo namamas ko na rin. Ayan, mga kapatid. Nauna tayo sa bati ng Pasko. Ayan, thank you, Lord. Impromptu na Pasko. Thank you, Lord. Ayan. And today po is Monday. And thank God, it's Monday. Umpisa na naman po ng pag-iipon natin ng mga pagpapalang ipagpapasalamat natin araw-araw because yung loving kindness ng Diyos sa atin is new every morning. Tuwing umaga po, ito ay bago. Kaya imposible na wala tayong maipagpasalamat. O, kanta pa tayo ng isa. Dakilang pag-ibig ng Diyos, di nagbabago. Di nagbabago. Katapatan niya'y walang hanggan. Walang hanggan. Tuwing umaga, ito'y bago. Laging bago. Dakilang pag-ibig ng Diyos, di nagbabago. O yan, nakakarami na kami. Thank you, Lord. Ngayon po, nung Sabado po, tayo ay nanggaling sa San Pablo dahil ito po ay service. At dahil tayo ay galing ng San Pablo, ang ating new song pala of the week ay galing din ng San Pablo. Mamaya na yung sharing natin. Kasi nakalimutan natin, meron pala tayong new song of the week. Kasi nga naman, Monday nga naman pala ngayon. Mga kapatid, ang ganda po nito, ng awitin na ito. At ito po, ang title po nito ay Luwalhatiin. It is composed by Sister Vera Villanueva Amistoso. Amen. O, kasi may asawa na siya. Kaya,
Pakinggan nating mabuti mga kapatid, luwalhatiin ang New Song of the Week. Sa bawat araw na lumilipas, isip ay lumilipat, iba't ibang nakikita, naririnig. O ano ba itong nararamdaman? Puso ay nangangamba, wari ay nagtatanong kung nasaan. Sa bawat araw na lumilipas, isip ay lumilipad, iba't ibang nakikita at naririnig. Ano ba itong nararamdaman? Puso ay nangangamba, wari ay nagtatanong kung nasaan ka na. Subalit ng aking naalala ang tapat na pangako mo sa'kin na ako'y di iiwan, di pababayaan, magpakailan pa man. Luwalhatiin ka, O Diyos, dakilain ka sa iyong katapatan. Luwalhatiin ka, O Diyos, dakilain ka sa iyong katapatan. Wala kang katulad, walang kapantay sa iyo. Luwalhatiin ka, O Diyos, dakilain ka sa iyong katapatan. Luwalhatiin ka, O Diyos, dakilain ka sa iyong katapatan. Wala kang katulad, walang kapantay. Wala kang katulad, walang kapantay. Wala kang katulad, walang kapantay sa iyong kabutihan. Yay! Thank you, Lord. Ang ganda ng ating new song, di ba? Yes. Oo. Luwalhatiin ka. Paparapap, paparapap. Tutuloy natin yan, Tari. Oo. Abangan natin yan. Doc! Calling. Oo. May bass tayo. Yes. Thank you, Lord. Napakaganda nung bass ni Maricel, no? Buong buo, oo. Tapos yung awitin ni Sister Vera, parang Moira, no? Oo. Si Sister Maricel, si Sister Jen, si Sister Mana, si Sister Iya, at saka si Sister Vera. Yes. Sige, punta na tayo sa ating Thank God It's Monday, mga Amen. kapatid. Kagaya po nung sinasabi namin sa inyo, galing kami ng San Pablo nung Saturday. San Pablo yung ating new song. Tapos San Pablo rin po ang ating sharer for today. At ito pong sharing niya na ito ay nai-record po namin nung before pa na dumating ang labi ng kanyang kapatid. So, nung Saturday, finally po, si Brother Michael Tixon po ay naihatid na sa kanyang huling hantungan.
nung Sabado. Kaya po, ang pasasalamat ng buong pamilya ay gano'n na lamang po sa Panginoon dahil mahirap kasing mag-uwi ngayon, especially yung galing ng Middle East ng bangkay. Pero si Lord ang nag-ayos ng lahat at na madali lamang na iuwi si Brother Boyet, Michael Tixon. Kaya thank God it's Monday. Panoorin po natin ang sharing ng ating kapatid na si Sister Celeste dahil napakarami po niyang ipagpapasalamat. Maraming ginawa ang Diyos sa buhay niya. Kaya ito po ang kanyang pasasalamat. Amen. Good morning, Jesus! Maraming salamat po at sa araw na ito ay nakasama po natin ang ating kapatid na si Sister Celeste. Ito pong isang to ay matagal na kami magkaibigan. Ang totoo nga pong tawagan namin yan ay friendship. So, sa dami po nang nangyari sa kanyang buhay, parang pwede na nga gumawa to ng isang teleserye. Hindi lang pelikula, kasi ang pelikula, isang oras lang yon, di ba? Pero siguro ang buhay mo pwedeng teleserye, no? Kasi may bagong episode. Huwag lang kasing haba ng probinsyano, ha? Bati ka muna pala, Teng. Good morning po. Good morning, Jesus, mga kapatid. Nagpupuri po ako at nagpapasalamat sa ating Panginoon at ako po ay nakasama nyo ngayong umaga. Matagal na po akong hindi nakakapunta ulit sa center, kaya alam ko po na ito po pagkakataon ay pinagkaloob ng ating Panginoon sa amin. Thank you, Lord. Ayan, iisa-isahin natin yung mga, hindi naman po namin dito pinagmamalaki kung ano yung mga nangyari sa buhay niya. Dahil sa totoo lang, mahirap naman po talagang pagdaanan ng mga pagsubok. Ang amin pong gustong ibahagi sa inyo, mga kapatid, kung gaano pong pag-aalaga, pag-iingat, at kung papaano isustain ng Diyos ang lahat ng mga nagtitiwala sa Kanya at umaasa sa gitna ng mga pagsubok. Gusto ko munang tanungin, hindi naman po lingid sa inyo na nag-umpisa talaga yung isa sa mga pinakamabigat na nangyari sa buhay po ni Sister Celeste, yung pong na-diagnose siya ng cancer. Alam na po yun, na-share na po niya yun sa atin lahat, almost to everyone, pero para po dun sa mga kapatiran natin na ngayon lamang po natin nakakasama, gusto ko pong i-share niya, briefly na lang, Teng, kasi madaming mga isi-share. Kung ano ang naging sustenance mo na Word of God doon sa nangyaring yun sa buhay mo. Basahin ko po muna sa Psalm 103 verse 1 to 5. Praise the Lord, my soul, all my being, praise His holy name. Praise the Lord, my soul, and do not forget how kind He is. He forgives all my sins and heals all my diseases. Tandaan niyo po, binigyan ko pong diin yung heals all my diseases. He keeps me from the grave and bless me with love and mercy. He fills my love with good things so that I stay young and strong like an eagle. Psalm 103 po, verse 1 to 5. Way back 2010 po, July, na-diagnose po ako ng stage 2-3B cancer sa endometrial po. Siyempre po, pag sinabi pong cancer, matitigatig na po kaagad ang kalooban nyo. Pero dahil po sa mga salita ng ating Panginoon, marami po siyang binibigay sa akin lagi na Word of God. Binigyan niya po ako ng kalakasan na mapaglabanan ito. Though ito po ay pinakamabigat at mas matinding, kumbaga sabi nga po, deepest darkness of my life. Pero dahil po sa kabutihan ng ating Panginoon, napagtagumpayan ko po ito. Nag-undergo po ako ng operation, total hysterectomy po ako. Pero ang pinakang maganda pong ginawa ng ating Panginoon sa akin, hindi po ako nagpa-chemo, hindi rin po ako nagpa-radiation. But sa ngayon po, 2020 na po, ito po ako,
nakatayo sa inyong harapan, buhay na patotoo, na ang ating pong Panginoon ay talagang nagpapagaling. Kaya ako po diniinan yung heals all my diseases. Hindi lang naman po cancer ang nagkaroon ako, nagka-diabetes na rin po ako, nagkatarak na rin po ako, naoperahan po ako sa lahat ng yan. Yun nga pong sharing ko nung last time na naoperahan po ako dito sa right arm ko. Ito po matindi. Kahit po sabihin nyo na minor, pero wala pong anesthesia to. Pero alam nyo po ba na nung ako po inoperahan, talaga pong ninenervyos ako dito. Kasi po walang anesthesia talaga eh. Bakit Teng? Bawal? Kasi pag tinahi pala, hindi siya magpapantay-pantay pag may anesthesia. So parang magkakaroon ng zigzag yung braso ko. Alam niyo po, nung inopera talaga to, anin ko po yung sa cancer eh. Talagang sedated po talaga ako, wala akong alam. Ito po, gising na gising ako. Kasi sabi po ng doktor, kailangan po gising ka. Sabi ko, Dok, bakit? Para namang napakaparusa naman nun. Kasi po para alam namin na nararamdaman mo, talagang kailangan ramdam. Pero alam niyo po, nung pong hiniwa na niya to, dahil bago po ako humiga dun sa kanyang table, talaga pong pray po ako ng pray. Ang prayer ko po, kasi hindi ko na po alam kung anong prayer ko, at maging hanggang sa pangkasalukuyan po, pag may mga masakit sa akin, lagi po ako nagpe-pray in tongues, kasi yun po ang pinakang pain reliever ko. Tapos alam niyo po, nung ramdam ko na nung hiniwa, napasigaw po ko talaga ng, Lord Jesus! Alam niyo po ba, dun sa operating room, sabi nung doktor sa akin, ngayon lang ako nakarinig o nag-opera na hindi ako minura nung pasyente ko. Kasi usually daw po, pagka yung hindi nag-a-anesthesia, talaga daw minumura na daw po siya. So, alam niyo po, through that one, naka-evangelize pa rin po ako doon sa mga tao na nandoon kasi natutuwa po ako sa kanila. Sabi niya, ay ma'am, sorry po ha, kasi walang anesthesia. Ma'am, sorry po. Talagang ganun sila ng ganun. Sabi ko, hindi bali, okay lang. Sabi ko, nandiyan na, pero ang maganda doon, sabi ko, at least alam nyo na ang pinanghahawakan ko ang salita ng ating Panginoon at ang pangalan ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Grabe naman yun, ano? Pinakamatindi to sa lahat. Wala talagang paglabas ko ng operating room, parang wala naman akong anesthesia, pero mas doon pa ako groging-grogi kasi sa kasisigaw ko, na imagine mo, tinahi, binuksan. Tapos alam niyo ba, nung inililinis niya, talagang dinudok-dok pa niyang ganun yung Parang sugat. nakanood lang ako ng ganyan pagka yung nasusugatan sa gera, mga Oo, ganon. kasi wala silang Oo. Eh yun talagang nung sinabi niya sa akin na ooperan po natin. Sino ba yung doktor mo? Andyan, Hindi, joke lang. Pero tama naman po siya. Alam niyo po, miskin nga pagka nililinis niya, talagang sinisiksik pa niyang gano'n. Sabi ko, Dok, talaga bang ganyan kang magparusa sa pasyente? Sabi niya, Mami, kasi hindi siya magpapantay pagka tinalagyan natin na anesthesia. Kaya sabi ko, naku Lord, sabi ko, matindi pati ito sa sugat ko sa tiyan ko. Ito, sandangkal mahigit. Ito, ganyan lang pero grabe. Pero alam niyo po, ang pinakamaganda, pag nakita niyo po itong braso ko, hindi niyo po maaaninag na inoperahan ako dito. Napakabait po ng Panginoon sa akin. Pag sinabi kong, Lord, huwag mong papangitin to, talaga pong Considering na diabetic ka, Opo. di ba? At saka ako po, kahit po anong operasyon sa mata, nung dito, sa cancer, alam niyo po ba, lagi ko sinasabi kay Lord, Lord, ayoko po nang ako iinom ng mga matitinding pain reliever. Noon nga pong inoperahan ako sa cancer, ako po pala may morphine, yung pinepress lang. Sa takot ko po laging mag-take ng mga, yung pain reliever. Alam niyo pong ginawa ko, tinitiis ko po siya talaga. Tiis na tiis. From scale po na 1 to 10, talagang 10 po ang pain niya. Pero alam niyo po, sabi ko, Lord, tanggalin mo yung pain. Lord, yung pain. Nagpe-pray in tongues na lang po ako talaga. Sabi ko, Lord, hindi ko na alam kung ano sasabihin ko. Pero awat grasya po ni Lord, miski po ngayon, pag may sumasakit po sa akin, masakit po yung paa ko, yung likod ko, marami po akong pain Kasi after nung operation, may mga side effect na po siya. Pero awat grasya po ni Lord, hindi po ako umiinom ng pain reliever. Nung isang beses nga po, may masakit sa akin, sabi ni Brother Michael sa akin,
inom kang pain reliever. Binigyan na po ako ng Arcoxia, tapos yung susunod pa po sa Arcoxia. Ang dami po, pero hindi po ako nakukuha. Sabi nga po ng pinsan ko na doktor, at hindi na kita pwedeng bigyan ng mas mataas pa dyan kasi baka mamaya mag-groggy ka na. Kaya awat grasya po talaga ng Panginoon. Si Lord lang po talaga ang aking kagalingan. Hindi niya po ako pinababayaan. Talagang lagi pong, He keeps me from the grave and blesses me with love and mercy. Yun po yung lagi kong pinanghahawakan sa ating Panginoon. Talagang inilayo niya po ako sa hukay talaga. Talaga ako po yung kanyang pinatatatag at pinalalakas araw-araw ng Kasi aking ilang buhay. beses na, di ba? Oo, ilang beses po. After nung kanyang sa cancer, lately, before the pandemic, ang naging isa na naman na mabigat na dumating sa'yo ay hindi ka na nakalakad. Opo. At na po. hindi ka na halos mahawakan ni Brother Michael Opo. dahil Pagka po hinahawakan niya ako, Masakit umaaray na po ako. kaya nga siya umiiyak na din. Nauna pa nga siyang umaaray Nauna po. sa'yo. Mauna po siyang, sa totoo lang po, mas mahina po loob niya sa akin pagdating sa mga nararamdaman ko. Kasi kita ko po siya na ilang beses na po akong nagpa-pass out. Kinukwento po sa akin ng mga pamangkin ko. Alalang-alala si Daddy, wala daw pang tigil ng katatawag ng pangalan ko, ginaganon yung mukha ko, kailangan magising ako. Pero alam niyo po, natutuwa ako at nagpapasalamat ako sa Panginoon. Ito pong ginagawa namin to, talaga pong ako'y nag-pray kay Lord na dugtungan niya pa po yung buhay ko kasi sabi ko nga po nung na-diagnose ako ng cancer, sabi ko kay Lord, Lord, wala na nga po kaming anak, maaga pa po palang maiiwanan ng asawa ko kasi cancer cancer is cancer, wala po tayong magagawa. Pero alam niyo po, isa lang po pinatunayan ng Lord sa akin na kahit na cancer yan anak, pag gusto po talaga tayo mag-extend pa ni Lord, wala po tayong magagawa. Kaya ito naman po ako, sa palagay ko naman po, buhay na patotoo ko sa inyo. Wala po akong chemo, wala akong radiation, wala po ako. Nung nga po nagpa-check up ako sa doctor ko last year, alam niyo pong tuwang-tuwa siya kasi kahit single trace of water sa aking tiyan, kasi ganun po pala pagka na total hysterectomy tapos cancer, it's either nagwo-water yung tiyan mo or nagkakaroon ka ng bleeding. Sa totoo lang po, walang water, wala pong bleeding nung inai niya ako. Kaya po siya, sabi niya sa akin, in fact, incomplete treatment pa tayo kasi hindi ka nag-chemo, hindi ka nag-radiation. Talagang wala akong masabi sa Lord na ginatawagan mo lagi. Kaya lagi po siya nagsasabi sa akin, itong pasyente kong to, hindi to gagastos kasi meron siyang malaking pinagkukunan ng blessing. Yes. Kahit walang pera, hindi naglalabas, pero gumagaling at ibinibigay ni Lord sa akin talaga yung kanya. Kasi yun po yung deal ko kay Lord nung na-diagnose ako. Lord, if it's my time, tatanggapin ko po. Gusto ko yung maluwag sa puso ko, maluwag din sa puso ng asawa ko at saka ng mga kamag-anak ko. Sabi ko, pero Lord, kung talagang gusto mo pa po ako, makita nawa po sa akin ang kapangyarihan mo na hindi po ako magpapagamot ng kung ano-ano. Pagalingin mo po ako dahil sa ako'y nananampalataya at nagtitiwala sa iyo. Kasi yung trust and faith kailangan magkasama. Hindi ka pwedeng magtiwala nang wala kang pananampalataya. At hindi ka naman pwedeng manampalataya nang hindi ka nagtitiwala. So those two words must go hand in hand. Pagka po wala ang isa, hindi po mangyayari sa buhay natin. Kaya ako po'y nagpapasalamat sa ating Panginoon. Ayan. Yung word niya kasi, ang nagpapagaling po ay ang Diyos. Amen. Wala na po tayong pwedeng idagdag doon. Pag sinabi po na ang Diyos ang nagpapagaling, ang kagalingan natin ay sa Diyos lang. Pero ang mga doktor at mga gamot ay pwedeng gamiting instrumento ng Diyos, but He is still the healer. Tinutulungan tayo ng mga doktor at saka ng mga gamot to alleviate the pain. Di ba? Tapos, para maging komportable ang pakiramdam natin. But Jesus heals. Kasi kung ang doktor ang siyang nagpapagaling, di sana'y wala nang may sakit. Hindi ba? So, nagpapasalamat tayo sa mga doctors kasi, syempre, kung wala sila, sino mag-a-assist sa atin para yung mga sakit na dala-dala ng mga nararamdaman natin, maibsan, hindi ba?
Pero ang inaasahan talaga natin na nagpapagaling sa atin ay ang Panginoon. Isang katunayan po yan, nung time na yon na hindi na po siya makalakad. Ang sumasagot ay si Brother Michael. Sabi niya, yung kaibigan mo, tawagan mo. Sabi niya, kasi sumusuko na yata, ganto, ayaw ng ganto. Nung tawagan namin siya, ay iyak nga po talaga siya. Pero sabi ni Pastor, hindi. Sabi niya, Sister Celeste, pagka-pray natin, sinasabi ko sa'yo, bukas makakalakad ka na. Natatandaan mo? Nasa biyahe kami nung drive ako. Pinag-pray ni Pastor siya. Nag-pray silang dalawa. Tapos tumigil na siya ng iyak niya, na parang ganon. Kinabukasan, di ba? Fellowship. Biglang naka-attend na siya ulit ng fellowship. So nangangahulugan po lamang na ang Diyos talaga ang ating healer. He is not just a physician, He is a healer. He is the healer ng lahat ng mga Kristiyano. Amen. Ngayon, lately nga po, di nakatapos na po siya dyan. Ang maganda naman po kay Sister Celeste, pinapag-graduate muna dun sa isa-isa. Hindi naman sabay-sabay, hindi ba? Pero alam niyo po, sa lahat ng mga pagsubok na dinaranas natin, minsan pwede nating sabihin, wala na bang iba, Lord? Ako na lang balagi. Di ba? Pwede bang iba naman? Pero hindi po. Alam niyo po, you will come out from all this na victorious. Kaya nga, napaka-strong mo na eh. At tandaan po natin, tayo po'y dumaranas ng mga ganitong pagsubok sa buhay natin, hindi po para tayo'y parusahan at pahirapan ng Diyos. Never pong naging intention ng Diyos na pahirapan niya ang lahat ng mga anak niya na sumusunod sa Kanya. Ang gusto po ng Panginoon, kaya hinahayaan niya po tayo na dumaan sa mga ganito, ay matuto tayo ng total dependence sa Panginoon. Minsan po kasi, sa kagalingan natin, minsan sa katapangan natin, di ba may mga pagkakataon kasi na sasabihin mo, kaya ko yan kasi matapang ako sa mga pagsubok. Dadaan ang mga pagsubok na hindi mo kakayanin kahit ikaw pa ang pinakamalakas na tao. Bibigay ka. Alam niyo po kung bakit? Para makita mo ang nothingness mo without the Lord. At yun ang nangyari sa kanya. Kaya every time na may darating sa kanyang ganito, alam niya agad kung saan siya tatakbo. Alam niya agad kung sino yung tatawagan niya. At lately nga po, eto naman ang nangyari. Teng. Episode 3. Episode 3. I'm sharing lahat ng ito po para sa kaluwalhatian po ng ating Panginoon na sa gitna po ng mga pagsubok, kailangan po hindi tayo mawawalan ng pag-asa. Kailangan lagi po tayong tumatawag sa ating Panginoon kasi siya lang po talaga ang magiging kalakasan natin. Last September 11 po, yung only brother po namin na nagtatrabaho sa Saudi Arabia, kinuha naman po ng ating Panginoon. Ang masaklap po kasi nito, hindi namin po alam na may sakit siya sa puso. Tapos during that day po na kinuha din siya ni Lord, doon po siya nadala sa hospital na dinadala yung mga positive sa COVID po sa Saudi. So, doon po pala sa Saudi, pagka namatay ka sa hospital, didiretso po kaagad na ire-report sa police. So, since pandemic nga po at usually ang namamatay dahil sa COVID, ang nakalagay po doon sa kung dito sa atin, parang police report, COVID. Pero doon po sa hospital, ang nakalagay po ng cause of death is cardiac arrest. So, whether we like it or not, na nakalagay na po doon sa police report na gusto nga po sana namin, mapalitan naman kasi hindi naman talaga. Sabi po, hindi daw po kasi kagaya doon ang mga police. Hindi kagaya dito sa atin na pwede mo, nagkamali, dapat palitan. Doon po, ano yung report, ano yung ginawa, yun na po yun, final na po. So, alam niyo po, napakalaki pong impact nitong kapatid ko sa buhay namin kasi
sabi ko nga po, dun sa nakaraan kong sharing, siya po kasi halos tumutulong sa aming lahat na magkakapatid. 5 po kami magkakapatid, siya po ang kaisa-isang lalaki. At 5 po yung pamangkin namin na halos lahat tinutulungan niya. So, isipin nyo lang po, sa gitna po ng pandemic, tapos nawala yung kapatid ko, tapos po wala kaming trabaho, yung isa kong kapatid na lay off. Talaga pong kung wala kayong Diyos sa puso nyo at wala kayong salita ng ating Panginoon, bibigay po kayo. Lalo na po ako, lagi pong, do hindi naman po ako ang panganay, pero pagdating po sa mga decision making lagi, ako po'y laging kinukonsulta. Hindi ko po alam kung bakit, pero siguro po dahil sa experience ko po na nandito ako lagi sa ating Panginoon at lagi ako nakikinig sa Kanya at lagi akong humihingi ng guidance kay Lord. Kaya napakahirap po. Hanggang ngayon po na ako'y nag-share sa inyong harapan, wala pa rin po yung kapatid ko na doon pa rin po sa freezer sa Saudi. Na di po ba nung last time na sabi ko samahan niyo ako mag-pray kasi talagang napakahirap po, ang dami pang papeles na kailangan. Na ito pong kapatid ko to talaga po siyang, sabi nga ng mga pinsan ko, napaka-selfless ni Kuya kasi uunahin yung iba, kayong mga kapatid niya bago ang sarili niya. Ang natutuwa po ako kasi nangyari man po ito, alam niyo po ba na itong kapatid kong ito, hanggang sa kanyang kamatayan po, wala po siyang pinaiintindi sa amin. Lahat po, ultimo po yung pag inilibing siya, lahat-lahat. Binigay na po, pinrovide na pong lahat ni Lord sa kanya. Binigyan na po siya ni Lord ng wisdom noon pa. Without us knowing na at this early, kukunin po siya ni Lord. Talaga pong natutuwa ako kay Lord kasi hindi po sa namatay yung kapatid ko, kaya ako natutuwa. Natutuwa po ako na ang ating Panginoon laging ahead sa buhay natin. Hindi mo pwedeng sabihin na wala namang nagawa ang Panginoon. Lahat po, miski po yung mga kapatid ko na alam kong malaki po ang magiging kawalan kasi wala naman pong nagtatrabaho sa kanila. Alam ko po na yung pagkawala ng kapatid ko, malaking puwang. Pero ang pinakamaganda po, si Lord kahit kailan hindi nagpabaya. Kami nga pong mag-asawa, sabi ko nga po kay Brother Michael, Dad, kailangan ko talaga ng ganito para meron tayong sustenance kasi wala akong ano. Sabi niya lang po sa akin, di ba lagi mo sinishare si Lord na nagpo-provide? Si Lord na magpo-provide. Totoo naman po, lagi kaming nagkakapaalalahan ng mag-asawa. Pagka po wala na, yung talagang single penny na lang, alam niyo po bang bigla na lang may tatawag, sasabihin, ay, kunin mo yung ganito, ay, kunin mo yung ganito. Tapos sasabihin ko sa kanya, Dad, last penny na to, last na to. Sabi niya, di bale, the Lord will provide. True enough po, talagang the Lord really provide. Kasi po, sa totoo lang, lagi kong sinishare, wala po kaming trabaho, wala po kaming income, wala po kaming fixed income, wala po. Pero lahat po, binibigay sa amin ng ating Panginoon. Ganun po kabuti ang ating Panginoon. Maniwala, manalig, at magtiwala lamang po tayo sa Kanya. Thank you, Lord. Amen. Alam niyo, maganda po itong message na to ni Sister Eteng. Yung bless the Lord, O my soul, all my being, praise His holy name. Yung pagkakagawa po dito ni Haring David, yung para po bang hindi pa sapat yung sa salita mo lamang i-bless ang Diyos, kasama pa yung soul. So, He wanted us to do more than the usual na sinasabi lang natin sa bibig natin, I praise the Lord, I thank you Lord. Ang gusto niya dito, i-include natin yung soul. Ano yung soul? Yun yung pinaka-inner being mo. So, ang mga tao po kasi minsan, ang daling magsabing praise the Lord, pero hindi naman kasama yung puso sa pagsasalita ng praise the Lord. Sabi niya rito, ni David, kasama. Kailangan yung papurit, pasasalamat mo kay Lord, nanggagaling sa pinaka-inner mo, inner man, yung soul mo. Kasali lahat ng faculties. Pag binasa niyo yun, yung word niya, kabuuan, all that is within me, praise His holy name. So, hindi pwede yung papuring half-hearted, di ba? Yung pasasalamat na just for the sake at nabigyan na kita ng thank you, Lord. Para bang, pag nag-thank you ka kay Lord, parang, hindi, para bang, nag-thank you na ako sa iyo, parang may utang na loob pa si Lord sa iyo kasi nag-thank you ka. Marami mo dyan, di nagte-thank you, di ba? Hindi po yon ang sinasabi ng Diyos dito.
na all that is within me ay kasama po talaga. Tapos ang sabi niya, do not forget all His benefits. Kailan po ang tao na mas yung papuri kay Lord? Kailan ka nagsasabi na, I thank you, Lord? Kadalasan. Pag-bless. Pag natanggap mo yung blessing, hindi ba? So, kaya po sinasabi rito ng Diyos, do not forget all His benefits. Kasi yung praise natin kay Lord ay nandun siya yung pinaka-peak niya kapag nakakatanggap tayo ng blessing, di ba? So, sinabi ng Diyos, huwag mong kalimutan yun. Kasi minsan, kapag dumanas tayo ng pagsubok, nakakalimutan na natin yung mga benefits na ibinigay ng Diyos sa atin nung nakaraan na para bang wala siyang ginawa sa iyo before, tapos itong isa lang na to kung magreklamo ka, wagas. Kaya sinasabi niya rito ni David, remind yourself of what the Lord has done for you in the past para hindi ka magreklamo dito sa present mo kasi the Lord has been good to you. Huwag mong kalimutan yun. Nung una, grabe na yung ginawa. Ngayon pa ba naman? Sa dinami-dama, ako, sa akin lang, ewan ko sa'yo, Teng, pero siguro parehas din tayo. Kung titimbangin ko po ang aking mga unanswered prayers tsaka yung answered prayers, baka mawindang ang timbangan. Dahil sobrang bigat na nung mga answered prayers. Kaya wala kang reason para magreklamo pa dito sa kakaunting unanswered prayers mo. Yun ang sinasabi ni Haring David dito, na do not forget all His benefits. Para sa ganun, palaging mapuno yung puso mo ng pasasalamat kay Lord. Kasi, ay, oo nga. Ay, dati pala naglalakad lang ako. Ngayon pala may kotse na ako. Tapos di ka pa makapunta sa fellowship. Di ba nakakaya naman talaga? Kaya ang sinasabi po dito ni Haring David, remind yourself kung ano ang ginawa ng Panginoon sa iyo. May kanta ba yan? Kumakanta ka di ba? Si Michael lang? Si Brother Michael lang o ngayon, kumakanta ka na. Alam mo kung anong gusto kong kantahin natin, Teng? Ano? Alam mo, sa dinami-dami ng ginawa ng Diyos sa buhay mo, kailangan ang awitin mo na lamang ay pasasalamat. Kahit pa may mas malala pang dumating, hindi natin pwedeng sabihin, wag naman Lord, kasi hindi natin alam, di ba, kung anong plano ng Diyos. Pero ang pinakamaganda, kahit minsan di ka iniwan ni Lord dun sa mga nangyari sa'yo, no? Kaya, kanta tayo. Higitan natin ngayon ang asawa mo. Huwag mataas, ha? O, di ba? Mas mataas pa kay Arnold ang tugtog niya. Oo, babaan mo pa, Arnold. Pasasalamat ko ay walang hanggan sa pag-ibig mo. Aking nakakamtan, tunay ka, Jesus, sa iyong kabutihan, walang kupas ang iyong kadakilaan. Tanging sa iyo lang ako ay aasa, pagkat ikaw ang kanlungan ko sa bawat pagsubok na daraanan ko. Alam ko ang paglinga ay tatanggapin ko. O
kalakasan ko, pagkat kailanman, pagkat kailanman, pagkat kailanman, ikaw ay lagi isa yan sa aking mga paboritong awitin. Kasi sabi doon, Teng, kahit anuman ang daanan, ang paglingap na ay lagi nating tatanggapin at siya ay laging nariyan. Sapat na yun sa atin na malaman na nandyan siya palagi. Hindi tayo iniiwan. Thank you, Lord. Yan. Teng, bago tayo magpaalam, baka meron kang gustong sabihin sa ating mga kapatiran. Muli po mga kapatid, ako'y nagpupulit, nagpapasalamat sa Panginoon. At bago po ako magpaalam, bigay ko rin po yung isang word pa ni Lord sa akin. Sa Psalm 118 po, verse 17, I will not die. Instead, I will live and proclaim what the Lord has done. Thank you, Lord. Purihin po ang Panginoon. May naalala ulit akong kanta dyan. Psalm 116 ba yan, Beb? The Lord has been good to me. Be confident. Ha? Oo nga, di ba? Kung kailan malata ko, saka... Hindi, may part kasi dyan, sabi. Hindi. The Lord. Oh, taas nga. Hindi ko nga kaya. Ayun. Kantahin natin to, Teng, bilang pangwakas. The Lord is merciful and good. Our God is compassionate. The Lord protects the helpless. When I was in danger, He saves me. And so I walk in the presence of the Lord. In the land of the living. Sabi mo kasi, I will not die. I will give you a sacrifice of thanksgiving and offer my prayers to you. Be confident, my heart, because the Lord has been good to me. The Lord saves me from death. He stops my tears and kept me from defeat. Huwag na nating itaas. Yun. Naalala ko yun kasi sabi doon, I will walk in the land of the living. Dahil sabi ng word mo, I will not die. I will proclaim the goodness of the Lord. At yan na lang ang iyong gagawin hanggat inaalaw pa ng Diyos na tayo ay mabuhay. Lahat naman tayo, kahit di tayo dumanas ng kagaya ng kay Sister Eteng o hindi man tayo may sakit kagaya ng kanya, dapat po, ang gagawin na lang natin habang tayo binibigyan pa ng pagkakataon ng Diyos to proclaim His message. Kaya, ayan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Mananalangin po tayo, mga kapatid. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, maraming salamat again for this wonderful day, Lord, na ibinigay niyo po sa amin. Salamat din po, Lord, sa pagbabahagi ng iyong anak. At kami po ay natuto, Lord, na
makomprehend namin na ano man pong pinagdaraanan namin, the same help that we receive from you, Lord, is the same help that we will give sa mga tao na dumaranas din po ng same pagsubok. At alam namin na ito po ay isa sa mga dahilan kung bakit inaalaw nyo rin po kaming dumanas ng mga ganito. Dahil, Lord, ginagamit nyo rin po kami to comfort people na nangangailangan din po ng kalinga ninyo. At Lord, alam po namin, Lord, na sapat na sa amin na malaman namin na ano man ang pagdaanan namin, ikaw ay laging nariyan. Thank you, Lord, for the strength. Thank you, Lord, for the wisdom. And thank you most especially, Lord, sa comfort na nararanasan namin anuman ang aming pagdaanan. Kaya po, sa umagang ito, binabalik po namin muli sa inyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord po mga kapatid. See you again tomorrow.